Magandang umaga po sa lahat. Ang paksa na ating seryeng pinag-aaralan ay Living in the Last Days. Ang titulo o tema natin ngayong umaga, Exclusive for Believers Only. Ang teksto natin matatagpuan sa unang Tesalonica 4:5 hanggang 17. Ito po ang sinasabi. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Ang mga talatang 13 hanggang 18 nitong unang Tesalonica 4 ay patungkol sa rapture. Ang ibang salita ng rapture sa English ay transport at sa aking sariling Tagalog, ang rapture ay daglian na paglilipat base sa Mateo 24:30 hanggang 31 at Tesalonica 4:13 hanggang 18. Ang ikalawang pagparito o second coming ng Panginoong Jesucristo ay bababa siya dito sa lupa. Ngunit ang rapture po ay hindi bababa sa lupa ang ating tagapagligtas. Malinaw sa talatang 17 nitong unang Tesalonica 4, nasa ipapawid ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kaganapang ito ay makikita ng lahat, ngunit hindi para sa lahat, base sa Mateo 24:30 hanggang 31, unang Tesalonica 4:13 hanggang 18. Ang rapture ay hindi para sa lahat ng namatay at kasalukuyang nabubuhay. Ang rapture po ay eksklusibo para sa lahat ng mga mananampalataya lamang o lahat ng alagad ni Jesucristo. Ang proseso ng Diyos patungkol sa mangyayari na kaganapan na ito ay lahat ng mga naunang mananampalataya ng Diyos na namatay na ay bubuhayin, at pagkatapos ang sinong buhay na nakipag-isa kay Kristo ay titipunin sa ulap at kasama ng lahat ng namatay na binuhay para salubungin natin ang Panginoon sa papawirin. Karagdagan ng rapture ay para sa lahat ng ligtas na kabilang sa kapulungan o iglesia ng Diyos. Sa akmang panahon ay gagawin ng ating Panginoong Hesus ang kaganapang ito. Bakit? Dahil hindi kabilang ang mga tunay na mga anak ng Diyos sa dakilang kapigatian o Great Tribulation na paparating, unang Tesalonica 5:9. Dalangin ko po na ikaw, ako at tayong lahat ay kabilang sa mga susunduin ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Diyos.